Miyerkules Santo ng Kasinungalingan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at mais sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 26, verses 14 to 25, and I read it for you. Then one of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What will you give me if I betray him to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that moment he began to look for an opportunity to betray him. On the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying, "Where do you want us to make the preparations for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and say to him, 'The teacher says, my time is near. I will keep the Passover at your house with my disciples.'" So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover meal. When it was evening, he took his place with the 12, and while they were eating, he said, "Truly I tell you, one of you will betray me." And they became greatly distressed and began to say to him, one after another, "Surely not I, Lord? The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born." Judas, who betrayed him, said, "Surely not I, Rabbi?" He replied, "You have said so." Kasinungalingan, kahangalan, kadiliman. Ito na po ang bumalot sa puso ni Judas Iscariote. Nagtungo siya sa otoridad at ang wika niya, "Magkano o ano ang ibibigay niyo sa akin kung tratraidorin ko si Jesus?" At pinagkaloob sa kanya ang 30 pilak. Ang halaga ng iyong pinakamamahal, 30 pilak, ito po ang nakasilaw sa mga mata, sa puso ni Judas. Ngunit wika nga ng ating Panginoong Jesucristo, nangyari ang lahat upang may sa katuparan kung ano ang nasusulat. Ano ang bumabalot sa ating puso? Kasinungalingan ba? Katulad ng bumalot sa puso ni Judas Iscariote. Kasinungalingan ba? O ang bumabalot sa iyong puso ay katotohanan? Katotohanan na magmumula lamang sa ating Panginoong Jesucristo, na kahit ano ang ibigay sa atin o kung anuman ang napakaganda at masasarap sa buhay ang ilatag sa ating harapan, hindi tayo masisilaw. Ang taong ang pagmamahal ay nakapundasyon sa puso ni Jesus, kailanman hindi masisilaw ng anumang halaga. Ang taong marunong magpahalaga ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Tingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal ang pinantubos. Dugo, buhay. Yan ang pinantubos, hindi 30 pirasong pila. Ibinigay ang sarili. Ito ang katotohanan na bumabalot sa kanyang puso. At ito rin nawa ang bumalot sa ating buhay, hindi ang kasinungalingan na bumalot sa puso ni Judas Iscariote. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa hindi kami masilaw sa anumang salapi, mga bagay na nalulusaw, mga bagay na amin naman ding iiwan dito sa mundo. Bagkus, ito unawa namin ang aming atensyon sa kung ano ang aming maidadala sa kalangitan. Katotohanan, kabutihan, pagmamahal, awa at pagkakawang gawa.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.